Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. So, maraming salamat, Prince. So, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, Luzon, Visayas, at Mindanao. So, narito na naman po kami live dito sa Region 2, sa bahay po ng aming kapatid, Reyna Merly Baltasar. So, isang mapagpalang oras po sa ating lahat at mabuhay po tayong lahat, lahat ng taga-subaybay dito sa programa ng
aming mahal na dakilang guro, ang aming mahal na Haring Pilimon Ondok Riambonanza. So, bago po ang lahat, ay nais ko munang magbigay-pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Pilimon Ondok Riambonanza. At gayon din po sa aming mga 5 spiritual mothers at sa aming mahal na Pangulo, ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa aming Haring Adolfo B. Riambonanza, na siya rin po ang aming President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, isang mapagpalang oras po sa ating lahat. At ganun din po sa ating 12 tribo at sa ating 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom, na kasama po ang kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. At ganun din po sa lahat ng mga propeta o provincial leader sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din po sa Evangelista, Barangay down to Purok leader. So magandang gabi sa ating lahat sa loob ng kaharian ng Diyos. So mga kapatid, so muli na naman po kaming naparito sa araw na ito sapagkat upang aming ipahayag sa inyo ang programa ng Diyos, ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ito man po ang ibinigay ng aming mahal na dakilang guro, ang aming mahal na Haring Pilimon Ondok Riambonanza, na wala nang ibang kaharian mga kapatid na itatayo ng Diyos, na muling pagtatayuan ng Diyos ay kundi dito na mga kapatid sa bansang Pilipinas. Sapagkat yan naman po ang buong katotohanan na napakalaking palatandaan na ibinigay ng aming mahal na hari, ang mga pagpapatunay na talagang dito na sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos mga kapatid. Kaya nga narito na naman po kami sa araw na ito sapagkat upang aming ipaalam sa inyong lahat, upang aming ipahayag sa inyo ang mga bagay o plano ng Diyos dito sa daigdig, lalong-lalo na dito sa bansang Pilipinas. Kaya, ang Diyos, mga kapatid, ay binigyan po tayo ng mga palatandaan at mga matibay na ebidensya o pagpapatunay ayon po sa kaharian ng Diyos. Kaya, nagbigay po ang Diyos ng 13 pagpapatunay na yan po ang napakalaking ebidensya na talagang nandito na talaga sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos. Maliwanag po yan mga kapatid. Kaya hindi kaya tayo masaya na ang istorya ng Diyos ay narito na sa bansang Pilipinas. So magpakasaya po tayo mga kapatid.
dahil napakapalad po ang ating bansang Pilipinas sapagkat narito na ang kaharian ng Diyos. Sapagkat yan po ang binigyan po ng aming mahal na dakilang guro ng mga pagpapatunay na ang kaharian ng Diyos. Kaya kung ating balikan mga kapatid, na ang kaharian ng Diyos doon sa bansang Jerusalem, sa bansang Jerusalem, na dito sana itayo ng Diyos ang kanyang kaharian sa bansang Jerusalem mga kapatid, ngunit walang naniwala na dito sana maghahari ang ating Panginoong Hesus doon sa bansang Jerusalem, ngunit ang tanong, tinanggap ba? So walang tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya nga, ang kaharian ng Diyos na itatayo ng ating Panginoong Hesukristo ay Kanya itong kinuha sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansa, mga kapatid. Ibinigay ito sa isang bansa. Bakit? Walang tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Walang tumanggap doon sa kanyang ipinapahayag na patungkol sa kaharian ng Diyos. So ngayon, nasaan na ang kaharian ng Diyos, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo, na ang kaharian ng Diyos ay nandoon na sa isang bansa. Bansa, mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon. Isang bansa na nagkakabunga. Kaya po ang ating alalahanin o alamin kung saang bansa yung tinutukoy ng Diyos na doon ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo ang kaharian doon sa isang bansa. Bansang nagkakabunga, mga kapatid. Kaya po ang binigyan ng Panginoon o ipinahayag po ito ng aming mahal na dakilang guro na yung bansa na tinutukoy ng Diyos, mga kapatid, ay walang iba kundi dito na sa bansang Pilipinas, mga kapatid. Yan po ang napakalaking plano ng Panginoon, mga kapatid, na talagang nandito na sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos. So bakit ko yun nasabi, mga kapatid? Sapagkat meron naman pong pagpapatunay na pinahayag o binigay ng aming mahal na dakilang guro na merong 13 pagpapatunay, mga kapatid, na ibinigay ng aming mahal na hari, na yun po ang napakalaking ebidensya o napakalaking pagpapatunay na talagang ang kaharian ay ibinigay sa isang bansa. Yan, mga kapatid, bansa. Sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya po ang aking papatunayan ngayon sa inyo, mga kapatid, na ayon po sa pangpitong patotoo na mababasa po yan sa banal na kasulatan sa Apokalipsis 17:10. Sa ganito po, ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At siya'y 7 hari. Ang 5 ay nangagbuwal. Ang isa'y narito. Ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal ng sandaling panahon.
sa 11. At ang hayop na naging siya ay wala na, ay siya ring ikawalo at siya'y sa 7, at siya'y patungo sa kapahamakan. So, yun po ang nabasa ayon po sa banal na kasulatan na sinabi ng Diyos na sila'y mga 7 hari, na ang 5 ay nangabuwal, at ang isa ay narito, at ang isa ay di pa dumarating, ngunit siya'y magtagal ng sandaling panahon. So yun po ang nakasulat ayon doon sa banal na kasulatan, mga kapatid. So kung isipin po natin, nagbigay ang Diyos ng palatandaan kung saang bansa ibinigay ang kaharian ng Diyos. So tignan po natin, mga kapatid, ang hula ayon doon sa banal na kasulatan. Na ang sinabi ng Diyos na sila'y mga 7 hari, na ang 5 ay nangabuwal, so ibig sabihin, ang 5 ay wala na. So ibig sabihin, ang 5 ay patay na, mga kapatid. Patay na. Na kung ating itutuloy yung nabanggit o nabasa sa banal na kasulatan, na ang isa ay narito. So bakit, mga kapatid, na ang isa ay narito ayon doon sa hula sa banal na kasulatan? So kung isipin po natin, kung balikan po natin yung sinabi ng Diyos na ang 5 ay nangamatay na o namatay, so ang tanong, sino kaya yon? Yung tinutukoy ng Diyos doon sa talinghaga o sa parabol na ginamit ng Diyos sa banal na kasulatan, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So sino kaya, mga kapatid? So walang iba na tinutukoy ng Diyos na ang una ay si Manuel Quezon. Pangalawa, si Manuel Rojas. At pangatlo, si Elpidio Quirino. At pang-apat, si Ramon Magsaysay. At ang pang-5, si Carlos Garcia. So sila pala, mga kapatid, yung tinutukoy ng Diyos sa banal na kasulatan na ang 5 sa kanila ay wala na o patay na, mga kapatid. So ibig sabihin, mula ni Manuel Quezon hanggang kay Pangulong Carlos Garcia, yung tinutukoy ng Diyos, mga kapatid, na ang 5 ay wala na. Na ayon pa doon sa nakasulat na ang isa ay narito, so walang iba, mga kapatid, na hinula ng Diyos kundi si Pangulong Diosdado Macapagal, na yun yung tinutukoy sa banal na kasulatan na ang isa ay narito, so walang iba kundi si Pangulong Diosdado Macapagal, na siya po ay naging presidente ng Concon Delegate, at naging presidente pa ng bansang Pilipinas, mga kapatid, ang ating Pangulong Diosdado Macapagal. Ngunit kung ating isipin na ayon po sa sinabi ng Diyos na ang isa ay hindi pa dumarating, so sino kaya? So walang iba si Pangulong Ferdinand Marcos. So ito ang
na nakasaad o ayon doon sa hinula na ang isa ay hindi pa dumarating, so walang iba kundi si Pangulong Ferdinand Marcos. Na kung ating tuloy mga kapatid na pagdating niya ay kinakailangan magtagal siya ng sandaling panahon. So ngayon, para maganap ang hula, noong panahon ng ating Pangulong Diosdado Macapagal, noong natapos na ang kanyang panunungkulan, mga kapatid, ay ibinigay niya ang pamumuno o kapamathalaan doon kay Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya si Pangulong Ferdinand Marcos, siya rin ay naging presidente ng Punton Delegate, mga kapatid, sapagkat naibigay ito sa kay Pangulong Ferdinand Marcos, mga kapatid. So ngayon, sapagkat siya na ang naging Pangulo sa bansang Pilipinas, na sa kanyang kapanahunan, mga kapatid, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos ay nagpatupad o nagtatag ng referendum. Yan. Nagtatag siya ng referendum. At nagpatupad o nagpaboto si Pangulong Ferdinand Marcos ng yes or no. So sa madaling salita, ay nanalo itong yes. So nanalo yung yes, mga kapatid. Sapagkat ang hula, mga kapatid, na ang ikapito ay siya rin yung ikawalo. Ngunit ito'y patungo sa kapahamakan. So para maganap ang hula ng Diyos na ang ikapito ay siya rin yung ikawalo, kinakailangan sa pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng referendum ay pinapaalis niya yung pinatanggal ang mga tinatawag na gobernador at pinaalis yung mga congressman. Hindi po ba? Kaya nga, sapagkat siya yung may hawak ng batas sa kanyang pamumuno sa bansang Pilipinas, kung ikaw o magkamali man ang isang sa kanyang pamumuno ay talagang parurusahan. Parurusahan, mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin doon sa kanyang panunungkulan sa pinatupad na referendum. Kaya, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos, sapagkat yung ikapito ay siya rin yung ikawalo, so ibig sabihin, mga kapatid, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos ay naging Prime Minister. So, ibig sabihin, siya po yung naging unang o first Prime Minister sa bansang Pilipinas. First Prime Minister, mga kapatid. Kaya naganap ang hula sa banal na kasulatan, mga kapatid, ayon po sa banal na kasulatan na mababasa sa Apokalipsis 17, 10-11. Kaya, ang tanong, mga kapatid, saan ito naganap? So, walang iba kundi dito sa bansang Pilipinas. So, pangalawang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? So, walang iba kundi dito sa bansa nating Pilipinas.
Kaya hindi ako mahihiya na sabihin sa inyo, sa lahat ng mga taga-subaybay, sa kaharian ng Diyos na talagang nandito na sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos. Ayon po yan sa binigay ng aming mahal na dakilang guro na pagpapatunay doon sa ayon po sa pangpitong patotoo na mababasa sa Revelation 17:10 hanggang 11. Kaya yun po, magandang gabi sa ating lahat. Sa lahat po ng sumusubaybay sa programa ng aming mahal na dakilang guro mula Luzon, Visayas at Mindanao. So isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat. Git sa lahat, sa aming mahal na dakilang guro, ang aming mahal na Haring Pilimon Ondok Riambunansa. Gayon din po sa aming mahal na Pangulo, ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa, at sa aming Haring Adolfo Riambunansa. So muli magandang gabi sa ating lahat. So, upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin